Hello, what's up? Hello, Philippines. Hello, world. Andito na naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Dito, mapapatunayan natin yung mga taong walang hiya ay darating din ang time na sila rin ang mapapahiya. Yung tipong hindi na natin alam sa panahon ngayon kung sino talaga ang dapat pagkatiwalaan. Hindi na natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nagsisinungaling. Kumusta kayo ni Bibi Sara? I was always kind to her. When Bong had that bagong lipunan rally, she came, and my husband, that was supposed to be December eh. Para to start the new year, o bagong Pilipinas, para huwag na tayo mag-away, mabait tayo, let's help. O ito yung sinasabi ni Sarah na lahat ng tao sinungaling. Lahat ng nasa posisyon sinungaling. Sinabi niya yan, di ba? So, kasama na sila doon. Kasama na yung tatay niya, kasama na yung kapatid niya, kasama na siya. People, blah, 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 blah. And postponed, ganyan. So I think it was in Feb or March, right? So she went there at 3, and then she went to Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, diba? Imagine. Di ba nga, nung kampanya ang kuklose nila, so walang plastikan. Di ba nga nagkakaroon ng issue na kaya nagkakaganito si First Lady dahil sobrang lapit ni Marcos kay Sara Duterte. O ano nangyari? Hindi na nila alam kung sino talaga yung pagkakatiwalaan nila. So si Sara Duterte pumunta doon sa rally ng papa niya. Yun nga, at ito nga sinasabi niya, tumawa lang daw. Di ba nga nung nagrally na umalis sila, nung nagrally dyan sa Liwasang Bonifacio, anong sinisigaw ng mga tao dyan? Marcos resign, Marcos resign. Di ba nandun si Sara? Kung ikaw man naman taong may respeto sa presidente mo, bakit ka pupunta doon? For what? And what you are doing there? Ibig sabihin, sumusuporta ka sa sumisigaw sa Marcos resign. Instead of manahimik ka na lang dyan sa palasyo, pero nagpunta ka pa talaga personal. A former president calling bangag? I mean, wow, you had 6 years. Why would you call bangag, di ba? Ito naman ang hindi rin natin maintindihan dito kay Duterte. Tapos na ang panahon niya. Bakit ba kasi itong mga tao palagi siyang isinasali sa mga ganitong usapan? Laging napag-uusapan, laging napapansin, lagi siyang nandyan. Tapos na yung panunungkulan niya. Dapat tapos na yung papel niya dyan. Manahimik na lang siya. Tingnan mo, ang dami tuloy bumabati ko sa kanya kasi siya rin naman ang gumagawa niyan eh. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Yeah, that's true. So, andyan na yan eh. Nanalo na kayo. Gawin nyo na lang yung trabaho nyo. Yung kayo magsisiraan. Parang, yung mga taong bayan, nakanganga na lang. Titingin na lang sa TV. May mga bago na naman kayong issue. Mabago na naman kayong patusada. May bago na naman kayong palabas. Ano na naman bang pinagtatakpan nyo? Ganyan yan eh. Pag may mga isyong lumalabas, may mga isyong natatakpan. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag. Di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Yun, pasok si Leni Robredo. Ito yung sinasabi natin. Tingnan mo. Natalo ni Marcos si Robredo, di ba? Pero ano nangyari? Yung respeto at paggalang ni First Lady kay Leni is mataas. So wala siyang iniisip. For me, parang wala siyang hinanakit or whatever. Wala naman silang karapatang maghinanakit kasi wala naman talagang ginagawa si Leni Robredo. Mabuting tao si Leni Robredo sa pagkakakilala ko at pagkakakilala rin ng marami. Pero hindi ako makaleni Yun ang napapansin ko kasi hanggang ngayon, tumutulong pa rin si Leni Robredo para sa pag-angat ng nakatayong presidente ngayon. Kasi lahat ng ginagawa niya under the president. So, ibig sabihin, mas may tiwala pa ngayon si First Lady kay Leni Robredo
kaysa dito sa Vice Presidente si Sara Duterte. Ano ibig sabihin nito? Napahiya yung mga walang hiya.